process. Ang usapin ng due process ay hindi lamang patungkol kay Tatay Digong o kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. General Torre, warrantless arrest ba to o may warrant? Kasi ang liwanag naman ng Article 125 ng Revised Penal I do Code. believe Attorney Vic Rodriguez nagsalita na sa patungkol sa naganap na hearing ng Senado. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na para sa ating future update. Viral na ngayon sa social media ang mga ginawang argumento nila Senator Ime Marcos at DOJ Secretary Boying Remulla patungkol sa legalidad umano ng pagdakip kay PRRD. Dito naglabas rin ng komento si Attorney Vic Rodriguez at aniya ang due process ay ibinibigay hindi lamang sa mga kilalang pamilya o politiko, ito ay karapatan umano ng lahat bilang Pilipino. Ibinahagi rin ni Attorney Vic Rodriguez kung ligtas pa ba ang bawat mamamayan kung sakaling merong search warrant na ihahain sa isang ordinaryong Pilipino o isang akusado dahil umano sa nangyaring warrantless arrest kay PRR. Dito na pumasok ang malaking katanungan ni Attorney Vic. Kung gumagana pa ba ang ating justice system bansa? Dagdag pa ni Attorney Vic na hindi umano pinagbigyan ang tanging hiling ni PRRD na hihintayin niya muna ang kanyang abogado na kanyang tinutukoy ay ang kanyang anak na si Vice President Sara. Ngayon, upang maintindihan ang buong kwento, ating panoorin ang pahayag ni Attorney Vic Rodriguez patungkol sa issue na ito. Process. Ang usapin ng due process ay hindi lamang patungkol kay Tatay Digong o kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ay usaping mahalaga na dapat pag-usapan nating lahat sapagkat when we speak of the constitutional supremacy being the supreme law of the land, lahat po tayo ay saklaw nito. Lahat po tayo ay dapat may proteksyon dito. Maganda rin na napapag-usapan kanina, yung pangamba na paano, ligtas pa ba ang ordinaryong Pilipino sa kanilang pamamahay laban sa mga pag-abusong pagsisilbi ng search warrant, pag-abusong pagsisilbi ng warrant of arrest, o di kaya yung pag-aresto kahit walang warrant. Ito po yung lumalabas kanina sa pagdinig, kaya nga po ilang ulit lumabas yung katagang doctrine of constitutional supremacy. Sapagkat may lumalabas na mga sinasabing batas, yung Republic Act 9851, yung Section 17. Ini-invoke po yun kanina sa hearing of the part of the government na yun daw po ang kanilang ginamit, yung RA 9851. Yan po yung batas dito na ipinasa ng ating Kongreso, I think, sometime 2009. Ito po yung batas laban sa laban sa genocide, itong crime against humanity. Yan po yung kanilang ini-invoke kanina, yung RA 9851 Section 17 to justify why they have to give away a Filipino citizen that goes by the name of Rodrigo Roa Duterte to a foreign jurisdiction. Subalit habang ini-invoke nila yun, hindi ho kasi talaga magtutugma. Pag in-invoke mo yung RA 9851 Section 17, hindi naman ho kasi ang pagbabasa at pag-unawa sa batas ay kada section lamang. Kailangan mong basahin the entire law, the RA 9851, hindi lamang yung Section 17 that tends to favor what the government did in turning over the person of Rodrigo Roa Duterte, our former president, our beloved former president, sa ICC. Dapat po yan basahin mo yung kabuuan at ibangga mo, ikonsulta mo sa ating saligang batas. While it's true, there is the existence of what we call RA 9851. Ito nga po yung batas na ipinasa ng ating lokal na kongreso, yung ating House of Representatives at ng ating Senado, na tumutukoy po sa mga crime against humanity, yung mga genocide, yung mga war crimes. Yan po yan. Subalit, babalik ka sa ating saligang batas. Bakit? The Constitution is the fundamental law of the land. Yan po yung supreme law. Wala pong pwedeng mas mataas sa ating saligang batas na kahit na anong special law or special laws. Hindi pwede yung RA 9851 ay mas mataas o hihigitan niya ang konstitusyon. Sapagkat meron din pong doctrine sa ating jurisprudence that the
spring cannot rise above the source. The source of every law. Lahat yan hanggang ordinansa. The source of every law is the Constitution. Hindi maaring mas mataas pa ang magiging bisa, saklaw at interpretasyon ng kahit na anong batas, kahit na anong ordinansa, kesa sa ating saligang batas. Ang Biblia ng lahat ng batas ay ang ating konstitusyon. That is why there is this repeated mention of the doctrine of constitutional supremacy. Meaning, yung sinasabi ho nilang RA 9851, baliwala po yun pag ibinalagga mo at ikinumpara mo at inihambing mo doon po sa pinag-uutos ng ating saligang batas. Ano po yun? Babalik po tayo, Article 3, yung Bill of Rights. Yan po muna iikot ang ating mga usapin. Again, sisikapin kong pasimplihin ang mga mahalagang usaping panlipunan para maunawaan po ninyo. Because it is only through an informed, educated, and aware citizenry that we can have an empowered population, that we can have an empowered Filipino nation. Kinakailangan alam mo ninyo. Article 3, Section 1, anong sinasabi dyan? No person shall be deprived of life, of liberty, or property without due process of law. Malinaw po yan. Saan po papasok yung due process sa ginawa nila kay Tatay Digong? Kung ini-invoke po ng gobyerno yung RA 9851, kinakailangan po yung basahin in relation to, kasi sinasabi ho nila roon, basta't meron na raw pong nasimulang investigation o prosecution, ang isang banyagang jurisdiction, maaari na nilang ibigay yung isang Pilipino doon sa jurisdiction na yun. Basta't nasimulan na yung investigation o yung kaso o yung prosecution. Tama. Tama po kung simple reading nung Section 17 of RA 9851. Pero may pinaghuhugutan po yung RA 9851 eh. Babalik po tayo doon sa sinasabi yung batas ng international, yung Rome Statute. Babalik po tayo ron. Ano po sinasabi nung Article 59 nung Rome Statute na napapakinggan nyo rin po kanina yan? Lahat ng inaresto o aarestohin na Pilipino na saklaw ng tinatawag na warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court ay dapat agad-agad, walang delay. Hindi mamaya, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, hindi 6 months from today. Agad-agad, ora mismo, dapat ay dalhin sa isang competent judicial authority. So yan o tumatakbo na tayo. Sinimulan natin doon sa ini-invoke ng gobyerno ng 9851. Of course, they will not mention, conveniently, they will not mention yung Article 59 ng Rome Statute. Dahil pagka binanggit mo po iyon, yun po yung pinaghuhugutang otoridad ng RA 9851 na pag meron na raw pong investigation o prosecution na nasimulan na ang isang foreign jurisdiction, they can dispense with anumang formality sa isang Pilipinong saklaw ng warrant of arrest. Tama, pero kinakailangan merong basihan yung RA 9851 na yan. Ano po yan? Yung Rome Statute, babalik po tayo sa Article 59. Sabi ng Article 59, any person arrested shall be brought promptly. Wala na po akong ibang makitang definition ng promptly sa Tagalog, kundi agad-agad, kundi ora mismo, kundi ngayon na mismo, hindi mamaya, hindi bukas, hindi 6 months from today. Ngayon na mismo, yung taong arestado, dapat mong dalhin without any delay sa isang competent judicial authority. Mahalaga po yun yung competent. Siyempre, lahat naman ng judicial authority. Pero, competent judicial authority. Meaning, tanging sa korte mo lang dadalhin yung taong inaresto mo base sa isang warrant na inisyu ng ICC according to
Article 59 in relation to RA 9851. Malinaw po tayo ha. Ngayon, binigay ba kay Pangulong Duterte yung natatangi niyang request? Malinaw po ito. Noong kami pong mga local lawyers niya ay nag-meeting noong March 13, malinaw na binanggit sa amin ni Attorney Martin Delgra, isa lang ang hiningi ni Pangulong Duterte. Isa lang ang request ni Pangulong Duterte, walang iba. Ang sinabi ni Pangulong Duterte, dalhin ninyo ako sa korte. Bilang wala siyang request na dalhin siya sa kung saang special na lugar o bigyan siyang special na pagtrato. Isa lang ang request niya, dalhin ninyo ako sa korte. Bakit? Nalalaman niya yung kanyang karapatan bilang dating Pangulo, bilang dating prosecutor, bilang abogado, at higit sa lahat bilang Pilipino. Alam niya that the Constitution, the 1987 Constitution, hindi naman suspended yan. It is working, it is functioning, so alam niya yung kanyang karapatan. Hiningi niyang dalhin siya sa korte. Bakit? I-invoke na rin dyan yung kanyang karapatan under Article 3, Section 1. No person shall be deprived of liberty. And under arrest ka na hindi ka na makagalaw eh. Any moment na hindi mo na magalaw ang iyong freedom, under arrest ka na yan, restricted na movement mo eh. You can now invoke kung ano man yung mga related laws. In-invoke po niya yan eh. Yung dalhin ninyo ako sa competent judicial authority because he knows Article 59 of the Rome Statute. Pangalawa, yung Article 3, Section 1, that no person shall be deprived of life, liberty without due process of law. Again, may due process ba? Anong nangyari dun sa tinatawag nating constitutional supremacy, yung doctrine of constitutional supremacy? Pangalawa, meron pa rin hong isang related constitutional guarantee. Diyan pa rin hindi tayo lalayo sa ating Bill of Rights. Article 3, Section 14, no person. This provision starts in the negative, no. Ibig sabihin, hindi pwede. Bawal. No person shall be held to answer for a criminal offense. Yan po, nasa saligang batas uli natin yan. Without due process of law. Pangalawang beses na po yan. Unang-una, Article 3, Section 1, nabanggit na po yan. Walang pwedeng pagdamutan o ipagkait ang iyong karapatan at kalayaan ng walang due process of law. Tumungo po tayo sa isa pang constitutional provision, Article 3, Section 14, which starts in the negative. No person shall be held to answer for a criminal offense. Hindi ba criminal offense yung kanyang ibinibintang sa kanya ng ICC? Okay. No person shall be held to answer for a criminal offense without due process of law. Dalawang provision na po yan. Article 3, Section 1, Article 3, Section 14. Hindi lamang po ha. Kay Ann, guys, wag magpabudol muli. Vote straight, DDS, maraming salamat. Kay Kenji, gusto kong pabalikin nila si Duterte because that is the only way to rectify the wrong that was done to him. Aladin Manabilang, tulungan natin si Rodriguez para manalo sa eleksyon. Salamat po. Kay Johar A, the best leader, President Rodrigo Duterte, bring him home Tatay Digong. So, yan o, dalawang constitutional provision o tayo. Maganda rin no, and I'd like to give my respect dito kay Professor Attorney Alexis Medina. Professor Alexis Medina, Attorney Alexis Medina, salute to you, Panyero, isa kang maisog.